Elman TV. Marshal Ortega. Kabanata 141 bilhin lahat. Kinaumagahan, nang dumating si Hayden sa alok na pagtakbo ng elemento ng Irvate, maging matigas ang loob. Magaling kumanta. Sinalubong siya ni Mike Ortega Jr. na may malalim na paggalang kung paano. Itinaas ni Marshal ang isang eyebone. Nandito ka ng maaga. Sa parehong magalang na pagyuko, same time na sumagot si Junel, oo, Mr. Ortega, nakarating ako dito isang oras na. Maraming salamat sa lahat ng nagsimula sa Infinity Tower na si Juna. Nagtaas ng kamay si Marshal para pigilan siya. Enough. Nasa piste na, no need to keep rehashing it. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa mga ari-arian ng Southvale. Kapag natapos na ng Dawn Group ang mga kasunduan sa lahat ng partidong kasangkot, maaari kang magsimulang gumawa ng mga partikular na saklaw. Naiintindihan, Mr. Ortega, sabi ni Junos, kasunod si Marshal G sa opisina. Mr. Ortega, kahit na ang mga sitwasyon sa Suneast Bank ay napigilan online, ang balita ng Dawn Group na nakakuha ng Infinity Tower ay mabilis na kumakalat. Lahat ay nagsasabi na ang Dawn Group ay gumawa ng isang malaking pagkakamali. Dahil sa akin, ang Dawn Group ay nahaharap sa pangungutya at batikos mula sa lahat ng panig. Alam kong mayroong maraming panloob na dibisyon, at sila ay nasa ilalim ng napakalaking pressure. Sumulyap si Marshal kay Juna, na mukhang nagsisisi, at walang pakialam na sumagot, tinatawag ka nilang sugarol, ngunit hindi ko pa nakikita ang alinman sa mga iyon mula nang makilala kita. What's the point of rehashing things now? Let them talk. Why care about the idle gossip of the mediocre? Tumango si Juna. Tama ka. Napagod lang ako sa hirap nitong mga nakaraang taon. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Sa mga naririnig ko, malamang na ma-pressure ang Dawn Group ngayon. Tiningnan ni Marshal si Juna. Ibig mong sabihin, ngayong binili na ng Dawn Group ang Infinity Tower, dadagsa sa kanila ang mga capital investors na may hawak ng mga ari-arian sa Southvale, umaasa na bibilhin din nila ang kanilang lupa. Tumango si Juna. Oo, Mr. Ortega, ganoon talaga. If they are willing to sell, the Dawn Group will probably take it all, mahinahong sabi ni Marshal. Gulat na tinitigan ni Juna si Marshal. Mr. Ortega, bibilhin ng Dawn Group ang lahat ng Southvale. Hindi ba yun magtutulak sa kanila sa breaking point? That's not your concern, sagot ni Marshal, idly landi sa kanyang phone. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. May gustong sabihin pa si Juna pero pinipigilan niya ang kanyang dila. Let's go. Samahan mo ako sa Dawn Group's headquarters para sa board meeting nila. Binigyan ni Marshal si Juna, na magalang na nakatayo sa kanyang tabi, isang paraan na umiling. Hindi ko sinadyang makisali sa mga maliliit na bagay na ito, ngunit sa isang tao. Napunta ako sa mismong kapal nito, naisip niya. Nagmaneho sina Marshal at Juna sa punong tanggapan ng Dawn Group. Bagamat pasado alas 7 pa lang, puno na ng mga mag-agarang sasakyan ang harapan ng gusali ng Dawn Group. Maraming tao ang nagtipon sa labas ng mga pangunahing pintuan ng gusali. Sumenya si Jonas sa kanila. Mr. Ortega, nandito ang mga taong ito na umaasa na bibili ang Dawn Group ng kanilang mga ari-arian sa Southvale. Pinagmasdan ni Marshal ang nag-aalala nilang mukha at tumawa. Mukhang kikita ng malaki ang Dawn Group. Bumalik ang kanyang isipan sa nakaraang gabi si Shirley na nakatayong matatag laban sa brutal na pananakit ng mga Slaters. Handang ipagsapalaran ng buong Dawn Group para lang ay back up siya. Ang alaala ay umalis sa kanya nang hindi inaasahan. Dahil ang Dawn Group ay napakatapat at may prinsipyo, tulungan natin silang umakyat ng isa pang baitang sa hagdan. Malakas na nag-isip si Marshal. Nakinig si Jonas sa mga salita ni Marshal, nalilito sa kahulugan nito. Kahit paano mo ito tingnan, hindi na mababawi ng mga ari-arian ng Southvale ang kanilang halaga ng hindi bababa sa isa pang 10 o 20 taon. Sa madaling salita, ang kasalukuyang lupain ng Southvale ay mahalagang walang halaga para sa susunod na dekada. Kahit na makuha ng Dawn Group ang lahat ng mga ari-arian ng Southvale sa presyo ng halaga, nangangahulugan ito na itatapon ang perang iyon.
Higit pa rito, ang lupang pinagsasama-sama ng mga taong ito ay umaabot sa halos 70 hanggang 80 bilyong dolyar. Ang Dunn Group ay kailangang isala ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang humiram ng ganoong uri ng pera mula sa iba't ibang mga institusyong kapital. Iyon ay tulad ng pagpirma sa kanilang death warrant. Ito ay simpleng hindi magagawa. Kahit imungkahi ni Marshall, hindi papayag ang board ng Dunn Group. Pagpasok nila sa lobby o Dunn Tower, nakita nila si Shirley nakakalaslang sa crowd. Magalang na bati ni Jonah sa kanya, "Good morning, Ms. Dunn." Tumango si Shirley at bumaling kay Marshall. Karamihan sa mga tao sa labas ay may hawak na mga ari-arian sa South Vale. Nagkibit-balikat si Marshall. "Kung nagdadala sila ng pera, tanggapin mo ang lahat. Ang trabaho mo ngayon ay maghanap ng pondo kahit na ang gastos." Biglang napatigil si Shirley at napatingin kay Marshall. "Hindi ka naman nagbibiro di ba?" Ngumiti si Marshall, mukha bang sa drawing. "Tiwala ka tapos kunin mo lahat." Pagkatapos ng isang ina ng pag-iisip, sumagot si Shirley, "Sige, dalhin ito sa pulong ng board at dito ang Departamento ng Pananalapi ay naghahanda kaagad ng mga pondo." Kahit Shirley ay nagkaroon ng kanyang slouts tungkol sa pagkuha ng private properties, nagpasya siyang magtiwala kay Prin. Dahil pinilit niyang dalhin sila sa ilalim ng payong ng Dunn Jeep. Ang nakagugulat na pagbagsak ng Sonist Group kagabi ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Sa kabila ng Aldridges, isa sa 5 pangunahing consortiates ng Otrinia na ang puwersang tumalo sa Slaters, naghinala siya na malamang na si Marshall ang utak sa likod nito. Dapat ay may magandang dahilan para sa matinding pagpupumilit ni Marshall na makuha ang mga ari-arian ng South Vale. Nang makarating sila sa elevator, lumapit si Alice mula sa gilid. "Hello, Ms. Dunn." Sinulyapan ni Shirley si Alice, binigyan siya ng maikling tango bago pumasok sa elevator. Lumapit si Alice, "Marshall, sandali. May kailangan akong kausapin." Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley. "Mauna na ba ako?" Noong una ay hindi interesado si Marshall kay Alice, pumasok sa elevator. Nagmamadaling tumawag si Alice, "Marshall, importante talaga." Napatingin si Marshall kay Shirley. "Mauna ka na, sasamahan kita." Isang malamig na sulyap kay Alice bago pinindot ni Shirley ang elevator button. Maya-maya lang ay nagmamadaling lumapit si Vera mula sa likuran. "Alice, ipapabili mo ba kay Marshall ang lahat ng lupang hawak ng tito at tita mo para kay Shirley?" Pinutol ni Alice si Vera. "Vera, hayaan mo muna to, mamaya na lang ako magpapaliwanag. Wala akong choice. Marshall, pumunta ako para kausapin ka tungkol sa mga ari-arian ng South Vale." Hindi na siya hinintay ni Marshall na matapos. "Maaari kong bilhin ang mga ari-arian ng South Vale na hawak ng iyong pamilya sa halaga ng gastos. Kung okay ka niyan, magkaroon ka. Handa na ang mga papeles sa tanghali ngayon. Vera, kailangan ko ng isa pang pabor mula sa iyo ngayon." "Hindi, wala akong pera." Galit na bulalas ni Vera nang marinig niyang gustong bilhin ni Marshall ang lupain ng South Vale sa mga kamag-anak ni Alice. Nagkibit-balikat si Marshall at sinabing, "Fine, if you're not willing to help, I'll find someone else." Si Alice, nang marinig na pumayag si Marshall na kunin ang mga ari-arian ng South Vale, ay bumulalas, "Talaga, Marshall? Ikaw ba? Seryoso?" Nagtaas ng kilay si Marshall. "Bahala ka." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alice. After calming her excitement medyo, she asked, "Marshall, this for me?" Bahagyang napangiwi si Marshall. "You're overthinking it. Bumibili ako ng lupa para kumita. Kung gusto mong ibenta, dalhin mo sa akin ang mga papeles dali. Kung hindi, no worries, sige. Nasa sasakyan ang mga dokumento ko. Kukunin ko kaagad." Tumalikod si Alice at tinungo ang exit. Sa loob-loob, siya ay nanunuya, iniisip kung gaano katawa-tawa para kay Marshall na kumilos ang lahat. Mataas at makapangyarihan kapag sinusubukan niya. Para mapabilib siya. Siya ay kumbinsido na si Marshall ay may damdamin para sa kanya at handa lamang na kunin ang mga walang kwentang ari-arian ng South Vale upang ipakita
Bagamat ang Dawn Group ay hindi nagkukulang ng $1 bilyong, hindi pa rin maliit na gawain para kay Marshall na hilingin kay Shirley na bilhin ang mga walang kwentang asset na ito. Pinagmasdan ni Vera ang nasa sabik at nakakainis na ekspresyon ni Alice at galit na itinuro si Marshall. Alam mo, naging mabuti si Shirley sa iyo, at tinutulungan mo si Alice. Bahagyang tumawa si Marshall. Hihiramin sana kita ng pera para sa pambili ko. Kung ayaw mong tumulong, ayos lang. Marshall, ang kulit mo. Galit na galit si Vera ngayon. Gusto mo tumulong ako sa pagbabayad ng binili mo. Dim. Nakakaawa ka. Sige, punta tayo sa pwesto mo at ibenta natin ang shares mo sa Davidson Group para mabili ng fiancé mo ang junk niya. Tutulungan kita. Tumango si Marshall. Tama, paano ko makakalimutan na ang Davidson Group shares sa iyong mga kamay ay walang kwenta? Sa ilang sandali, malamang na mababawasan ang mga ito. Ang pag-convert sa kanila sa cash ngayon ay hindi masakit. And find novel. Wait. I will go back with you. Kunin mo si Sean para tulungan kang i-convert ito sa cash. Pagkatapos ay maaari mong hawakan ang papeles ng paglilipat ni Alice. Napailing si Vera, hindi makapaniwalang sasabihin ni Marshall ang ganoong bagay. Hindi kita tutulungan sa Southvale property ng nobya mo. Marshall, galit ako sayo. Napakatorpe mo. Panoorin si Vera na humahadjejek, bamulong si Marshall, you jerk. You're always calling me that you're the real jerk. Gulat na tinitigan ni Jonah si Marshall, saglit na nawalan ng sasabihin. Anong nakatayo ka dyan? Umakyat na tayo at dumalo sa board meeting ng Dawn Group. Okay, Mr. Ortega. Mabilis na sinundan ni Jonah si Marshall sa elevator. Nang nasa opisina niya, ipinaalam ni Shirley kay Drake ang lahat tungkol sa paghiling ni Marshall sa kanya na bilhin ang mga ari-arian sa Southvale. Nag-isip sandali si Drake bago sinabing, Shirley, makinig ka kay Mr. Ortega. Lolo, hindi ka ba nag-aalala na baka masira tayo ng sugal na ito? Pansamantalang tanong ni Shirley. Tumawa si Drake. Shirley, saan napunta ang tapang na iyon kagabi sa Sonest Bank? Huwag kang mag-alala. Hindi ka maloloko ni Ortega. He's offering the Dawn Group a chance to soar. Si Mr. Shirley, tandaan mo, anuman ang mga hadlang sa shareholders meeting ngayon, dapat mong bilhin ang lahat ng mga ari-arian ng Southvale. Kabanata 142 ang bahay na ito ay mana ng aking ina. Dumating sina Marshall at Jowa sa opisina ni Shirley. Sa sandaling iyon, pinipirmahan ni Shirley ang mga ulat sa paggalaw ng pondo na inihanda ng Departamento ng Pananalapi. Please, sit down, bati ni Shirley sa kanila at pinagawa ang sekretarya para sa kanila. Si Marshall, ang Departamento ng Pananalapi ay halos tinansya na ang pagkuha sa mga plot ng Southvale ay mangangailangan ng halos $100 bilyon. Upang masiguro ang napakalaking halaga, plano kong pumirma para sa isang bill exchange settlement sa iba't ibang sangay ng Dawn Group. Napag-usapan ko na ito sa aking lolo, at ang gagawin ng group ang lahat para mapataas ang halagang ito. Bukod sa $5 bilyong makukuha mula sa mga sangay ng Dawn Group, plano rin naming gamitin ang lahat ng fixed asset ng Dawn Group, kasama ang shares na hawak ng aking lolo, ama, at ako, bilang collateral para makakuha ng isa pang $5 bilyon mula sa 5 bangko. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, maaari naming ipaalam sa mga pangunahing sangay ng Dawn Group upang magpatuloy sa pagpirma ng kontrata. Ang mga pamamaraan ng pagpirma at paglipat ay medyo simple, mayroong kabuuang 30 sangay na kasangkot, at maaari itong makumplito ng mabilis. Sa pagtatapos ng araw ng trabaho, dapat nating tapusin ang lahat ng proseso ng pag-sign at remittance. Laking gulat ni Jonah sa paliwanag ni Shirley. Ang Dawn Group ay talagang gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pamumuhunan ng lahat ng kanilang pera sa mga plot ng Southvale. Ang kanilang malaking pamumuhunan sa kapital ay malamang na makaakit ng karagdagang pagpopondo. Gayunpaman, ang pondo ay tila hindi pa rin sapat upang pasiglahin ang pag-unlad sa napakalaking Southvale District. Ang pamamaraang ito ay umasa sa Dawn Group upang pasiglahin ang pag-unlad ng distrito, ngunit ang mga agarang epekto ay inaasahang magiging minimal. Halika!
Marahil sa 10 o 20 taon, maaaring may ilang mga pagbabalik. Ang sinumang maingat na mamumuhunan ay maiiwasan ang paggawa ng gayong pagpili. Ang kanyang naunang kahilingan para sa Dawn Group na bilhin ang Infinity Tower ay may malaking makasariling motibo sa likod nito. Naniniwala siya na ang pagkuha ng Torres sa halagang 10 bilyon ay hindi makakaapekto sa Dawn Group. Kung mas malala pa, maaari pa rin nilang ituring itong isang pangmatagalang pamumuhunan gayunpaman, ipagpalagay na ang Dawn Group ay nag-deploy ng higit sa 100 bilyon na kapital para sa mga plot ng Southvale, isinasapanganib nila ang lahat ng kanilang pag-aari sa kasalukuyan upang makuha ang mga plot. May tunay na pagkakataon na ang Dawn Group ay maaaring malugi dahil sa pamumuhunan na ito. Sinadya niyang bigyang iingat sina Shirley at Marshall, ngunit ang gayong mga alalahanin ay hindi nagmumula sa kanya. Nagpasya siyang mas mabuting obserbahan ang sitwasyon bago magbigay ng anumang komento. Walang alinlangan, ang mga koneksyon at pananaw ng pamilya Dawn ay mas makapangyarihan kaysa kay Jonah. Kaya, ang pagtanggap ng Dawn Group sa panukala ni Marshall ay talagang hindi isang spur-of-the-moment na pagpili. Ang galing! Shirley, lalabas ako para asikasuhin ang ilang mga personal na bagay, at babalik ako mamaya. Jonah, manatili ka rito at tulungan si Ms. Dawn na pangasiwaan ang mga plano sa Southvale, bilin ni Marshall. Inubos niya ang kanyang tsaa at umalis sa opisina ni Shirley. Pagdating niya sa lobby ng Dawn Group Building, naabutan niyang nakaupo doon si Vera. Habang papalapit ito sa kanya, narinig niya ang galit nitong pagmumura, napakatanga ng asungot na yun. Lagi mo ba akong minumura sa likod ko? Tanong ni Marshall, binigyan ng mahinang tapik sa ulo si Vera. Walang tigil na nagpatuloy si Vera, Marshall, nakakaawa ka. Ginagamit ka lang ni Alice. Sige, dalhin mo ako sa bahay mo para kunin ang shareholder agreement ng Davidson Group para makash natin ito. Nakipag-ugnayan na ako kay Sean. Tutulungan kanya sa proseso. Pagkatapos, sasamahan ka ni Sean na bumili ng Southvale plots mula sa mga kamag-anak ni Alice at ilipat ang lahat sa iyong pangalan. What? Napailing si Vera sa frustration. Marshall, alang-alang sa langit, sinasali mo ako sa mga pagtatangka mong pasayahin ang iyong kasintahan. Inaasahan mo talaga na kukunin ko ang isang bangkos ng mga basurang Southvale plots na pagmamayari niya. Ang kulit mo. Fine, ang mga shares mula sa Davidson Group ay binigay mo pa rin sa akin. Ibabalik ko lang sila. Tara, punta tayo sa Silva Mansion. Ibabalik ko sa iyo ang lahat. Nang makasakay na sila sa sasakyan, nanatiling tahimik ang inis na si Vera, ayaw makipag-usap kay Marshall. Nang makitang inis na inis si Vera kaya hindi siya pinansin, kinuha ni Marshall ang kanyang telepono at tinawagan si Ryger. Magpadala ng isang tao upang kunin ang lahat ng mga negosyo sa panggabing buhay ng pamilya Slater sa Brookhaven. Saglit na natahimik si Ryger sa kabilang linya, halatang nabigla sa pagtuturo. After a short pause, he excitedly asked, Mr. Ortega, kaya ko ba talaga yan? Mas matibay ang pundasyon ng pamilya Slater kaysa sa akin. Kahit na sumailalim sila, mas makapangyarihan pa rin sila kaysa sa akin. Kaya ko ba talagang tanggapin ito? Don't worry, you can manage it. Just send someone to take charge. Lahat ng kailangang papeles ay naayos na. Tapos na ba ang papeles? Nataman siya ng realization ni Ryger. Dahil sa kanyang pambihirang trabaho sa Sunnyest Bank, ginantimpalaan siya ni Marshall ng maganda at si Abyssal Dominion. Kinuha na ng dark web ang nightlife business ng pamilya Slater, at handa na itong ibigay. Papunta sa kanya. Maraming salamat, Mr. Ortega. Sa sandaling iyon, nadama ni Ryger ang pasasalamat na ginawa niya ang tamang desisyon noong nakaraang gabi. Isa pa, pumunta agad si Sean sa Silva Mansion. Yes, Mr. Ortega. Papuntahin ko agad si Sean. Ang mga Slaters, isa sa pinakamayayamang pamilya sa Brookhaven, ay nalipol ng ganoon lang. Nagtatakang tumingin si Vera kay Marshall. Malinaw niyang narinig ang magalang na boses ni Ryger sa telepono. Inatasan ni Marshall si Ryger na kunin ang panggabing negosyo ng pamilya Slater. Walang duda na ang pagbagsak ng pamilya Slater ay konektado kay Marshall.
Muli niyang sinulyapan ang lalaking nasa tabi niya. Sa bawat oras na natuklasan niya ang isang nakatagong bahagi ng kanya, makikita niya. Nagulat na naman siya. Anong uri ng lakas ang taglay niya upang lipulin ang isang multi-bilyong dolyar na pamilya ng walang kahirap-hirap? Pagkababa ng tawag, nagpadala ng mensahe si Marshall kay Daphne. Ang lehitimong negosyo ng pamilya Slater ay ganap nang ibibigay sa Violet Crest International. Napansin din ni Vera ang mensaheng ito. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagtanong siya, Marshall, sabihin mo sa akin ang totoo. Binili mo ba ang lupa kay Alice para pasayahin siya? Nabibitin ka pa ba kay Alice? Mahinang senggal ni Marshall. Ano ba ang iniisip mo? Bumili ako ng Southvale plots para kumita. Bakit ko siya susubukang pasayahin? She's not worth it. The Southvale plots are just garbage. I don't believe a single word you are saying. Napangisi si Vera, umiling-iling at bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Marshall, ang tanga mo. Maniwala ka man o hindi. Bahala ka. Sagot ni Marshall. Napasulyap siya kay Vera na bumubulong sa sarili at bahagyang nakasimangot. This who must be secretly cursing me. Vera, sinusumpa mo ba ako? No wonder nangangati ang tenga ko kanina. Sinama ng tingin ni Vera si Marshall. Paano kung ako? Ang tanga mo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Alice tungkol sa iyo sa likod mo? She looked down on you for always trying to show off and please her. Nagkibit balikat si Marshall. Well, basta masaya ka, isipin mo kung ano ang gusto mo. Ha ha ha. Sinama ng tingin ni Vera si Marshall at humagalpak ng tawa. Hoy, bigla kang tumawa na ikinagulat ni Mil Marshall na nakapout na sabi. Loko, babae ka. Are you going through a neurotic phase? Lalong lumakas ang tawa ni Vera sa sinabi nito. Mapaglarong umindayog ang kanyang katawan sa bawat pagtawa, at mukha siyang kaakit-akit sa ganoong paraan. Isang hiwa ng sinag ng araw ang dumulas sa bintana ng kotse, na nagliwanag sa nakakaakit na mukha ni Vera. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Marshall na, sa kabila ng kanyang karaniwang walang pag-aalala at maluwag na hitsura, isang mahinang kalungkutan ang palaging namamalagi sa kanyang mga mata. Anong tinitingin-tingin mo? Sinaman siya ng tingin ni Vera, tumaas ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Don't worry. I won't ruin your efforts to impress your fiancé. Umiling si Marshall, sumandal sa upuan, at pumikit sa katahimikan. Nanatili silang tahimik sa natitirang bahagi ng biyahe, pagdating sa Silva Mansion makalipas ang 20 minuto. Pagdating nila, kakaalis pa lang ni Harvey at ng kanyang may bahay na si Quincy Lowe sa opisina. Hello, Mr. Ortega. What brings you here? Are you here on business today? Nagningning ang mga mata ni Harvey nang makita niya si Marshall, sa pag-aakalang dumating siya para talakayin ang kontrata ng Dawn Group para sa Eastvale District. Hindi naman, sinasamahan ko lang si Vera para kunin ang isang bagay na walang emosyong sagot ni Marshall. Dinala siya ni Vera sa ikalawang palapag. Sinulyapan sila ni Quincy at bamulong, ang gandang panuurin. Hindi siya pinansin ni Marshall at sinundan si Vera sa itaas. Walang pagkaantala, kinuha nila ang kasunduan sa shareholder ng Davidson Group at bumalik. Nang bumagsak ang tingin ni Quincy sa kasunduan sa kamay ni Vera, ngumisi ito. Buong araw kang nakikipagkulitan, at ngayon ay iniuwi mo pa ang kalaguyo mo. Kawalan hiya. Para ka lang sa basurang nanay mo. Huminto si Vera sa kanyang kinatatayuan, naging yelo ang kanyang ekspresyon habang nakaturo kay Quincy. Insultuhan mo ang aking ina ng isang beses, at sisiguraduhin kong babayaran mo ito. Isang mapang-uyam na ungol ang pinakawalan ni Quincy. Feeling confident dahil nag-uwi ka ng manliligaw para i-back up ka, di ba? Uulitin ko mura ang nanay mong namatay. Ano ngayon? Bubugbugin mo ba ako? Gaano man kataas at kalakas ang kanyang kinikilos, si Sharon Lynch ay natatapon pa rin ng pamilya Lynch na parang basura kahapon. Ha! Sumimangot si Harvey, Quincy, hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang? Nagsasabi lang ako ng totoo. Why should I stay kay as that when directed you made you leave me, tanga? Siya ay walang iba kundi ang problema.
She seduced you to toggle away from my side. Ra. At tingnan mo ang anak na babae na binibigyang halaga niya na laging naninira sa bedding at kasama mo ang mas masama kaysa sa kanyang ina. Tulad ng ina, tulad ng anak na babae ay pinabayaan niya ang maruming kalikasan na iyon. Umikot si Vera at sinampal muli si Quincy. Insult mo ang nanay ko, at pupunitin ko ang bibig mo. Natigilan si Quincy, natigilan, sa kagalit na nagtaas ng kamay para hampasin si Vera. Mahigpit na hinawakan ni Marshall ang kanyang palso. Hindi matatawaran ang mang-insulto sa taong nakapasa. Ikaw hindi ka mas mabuti sa kanya. Isang walang pera na talunan na tinanggihan ng pamilyang Miller. What road there you have to lecture ini? Tinuro ni Quincy si Vera, ngumisi. Ang hanggal na ito ay walang kaalam-alam gaya ng kanyang namatay na ina. At huwag mong isipin na hindi ko alam ang laro mo. Kasama mo lang siya para makuha ang mga shares ng sub-families. Smack! Sinampal ni Marshall si Quincy sa mukha at malamig na sumimangot, may death wish ka ba o ano, ikaw? How dare you hit me? Galit na sigaw ni Quincy, itinaas ang mga kamay para suntukin si Marshall. Hinawakan ni Marshall si Quincy sa buhok. So what if I hit you? Pagkatapos ay hinayla niya si Quincy palabas ng bulwagan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Marshall, anong ginagawa mo? Malamig na ngumisi si Marshall. Wala akong ginawa. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ang babae mo, tutulungan kitang disiplinahin siya, ikaw kabalbalan mo. Sigaw ni Harvey, sinenyasan ang mga bodyguard na pumasok. Outrageous! Paano kung ako? Malamig na sagot ni Marshall, sinipa ang isa sa mga bodyguard pabalik sa labas. Hinayla ni Vera si Marshall. Let's go. We don't need to waste time on these trash people. They're not worth it. Sigaw ni Harvey sa umaatres na figure ni Vera, get out and never return. Huminto si Vera at sumigaw pabalik, ang bahay na ito ay mana ng aking ina. Ikaw ang dapat na umalis. Harvey Silva, markahan ang aking mga salita, babawiin ko ito sa iyo balang araw. Kabanata 143. Ang mga taong tulad nito ay karapat-dapat mapunta sa impyerno. Galit na tinuro ni Harvey si Vera at sumigaw, mansyon ito, at matagal nang patay ang nanay mo. Malamig na ngumiti si Vera at sumagot, Harvey, you're no better than a beast. Don't pretend to be my elder in. Sa harap ko. Dahil sinabi mo ang mga walang puso at walang utang na loob tungkol sa aking ina, babawiin ko ang lahat ng pag-aari niya sa iyo. Balang araw, itataboy ko kayo ni Quincy Lowe sa bahay ng nanay ko. Marshall, alis na tayo. Maluha-luha, hinayla ni Vera si Marshall palabas ng Silva Mansion. Nang makapasok na sila sa sasakyan, sumandal si Vera sa manibela at nagsimulang umiyak. Nagulat si Marshall sa sitwasyon. It's the first time I've seen you cry, may kailangan ka ba ng tulong? Get lost. Kayong mga lalaki lahat kayo walang kwentang jerks. Iwan niyo ako. Gusto ko lang umiyak saglit. Napahikbi ng malakas si Vera. Sige, umiyak ka na. Sabi ni Marshall na bahagyang nakasimangot. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iyak, biglang inangat ni Vera ang kanyang ulo. Nang makita si Marshall na nakasandal sa upuan habang nakapikit, galit na nabigla siya, ikaw. Nakatulog ka talaga. Sabi mo gusto mong umiyak saglit. Kung hindi ako matutulog, uupo na lang ba ako dito at iiyak kasama ka? Sagot ni Marshall na nakatingin sa galit na si Vera na may inosenteng ekspresyon. Galit na sinuntok ni Vera si Marshall. Baliw ka. Wag mo na akong tatawaging ganyan, naririnig mo ba ako? Sabi ni Marshall na nakakunot ang noo. Tinitigan siya ng masama ni Vera. Baliw ka talaga. Bakit hindi ako makapagsalita ng totoo? Sandaling natigilan si Marshall. Ang kulit mo. Ang kulit ng papa mo. Ang torpe din ng madrasta mo. Wow! Ang sarap insulto, hahaha. Nang tingnan ang nakakalokong tingin ni Marshall, natigilan si Vera saglit bago humagalpak ng tawa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Marshall habang nakatingin sa masayang ngisi ni Vera. He then muttered, "You're so cheeky." Mabilis na pinigilan ni Vera ang pagtawa at pinandilatan si Marshall. See, isn't this great?
Ang pag-iyak ay hindi makakaayos ng anuman, sabi ni Marshall, habang nakatingin kay Vera. Ang mga lalaki ay upang bigyan sila ng isang mahusay na bagbog. Tanging paraan upang mahawakan ng masama. Pinunasan ni Vera ang kanyang mga luha, pinaandar ang kotse, at nagsimulang magpaliwanag kay Marshall, ang aking ina ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Lynch, isa sa mga piling pamilya sa Brighton. Nakilala niya si Harvey Myjerk of a father noong kolehiyo. Siya. Kasama niya noon si Quincy, binugbog dahil sa hump ang kanyang anak habang umiindayog ang kama sa pader sa hilaga at walang humpay na hinahabol siya. Siyempre, tumanggi ang pamilya Lynch na hayaan ang nanay ko na magsampa ng isang walang kabuluhang lalaki tulad ni Harvey. Ngunit ang aking ina ay mabait at walang muwang, pinutol ang mga kurbata sa mga pulgada at tumakas ng mainit. Naawa ang lola ko at palihim siyang pinadalhan ng 5 milyon. Hit! Ang aking ina ay may talento sa negosyo. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, binuo niya ang Silva Group sa kung ano ito ngayon. Gayunpaman, habang ang aking ina ay walang pagod na nagtatrabaho upang mapalago ang Silva Group, muling pinasigla ni Harvey ang mga bagay kasama si Quincy sa kanyang likuran. Nung nalaman niya, galit na galit siya, but my brother and I already bomb by then. Para sa kapakanan natin, tiniis niya ito at piniling hindi hiwalayan. Nagsinungaling si Harvey sa kanya, sinabing tinapos na niya ang mga bagay-bagay kay Quincy, ngunit patuloy niyang nakikita siya ng palihim. Nang sa wakas ay natuklasan ng aking ina ang lahat ng ito, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at kalaunan ay namatay sa kalungkutan. Yung dalawa, halos lahat ng pag-aari niya kinuha nila. Maaaring ako ang pinakamalaking shareholder sa Silva Group sa mga share na iniwan niya sa akin, ngunit halos wala akong nakikitang anumang benepisyo mula dito. Balang araw, itataboy ko sila yung dalawang sa mabag. Umiling si Marshall. Siya ay isang kumpletong sa mabag, sige. Napabuntong hininga si Vera. Siyempre, gusto kong bawiin lahat ng iniwan ng nanay ko at paalisan ng dalawa. Ninakaw nila ang pera ng nanay ko at ininsulto siya karapat-dapat silang mabulok sa impyerno. Umiling si Marshall. So ano pang hinihintay mo? Bawiin mo na lang at kainin mo sila ng dumi. Bawiin mo. Saan ako kukuha ng pera? Walang magawang sagot ni Vera. Sa ngayon, halos ang buong pulong ng mga shareholder ng Silva Group ay puno ng mga miyembro ng pamilya ni Quincy. Hindi nila madaling isuko ang mga bahaging iyon. Kahit na maaari kong kunin ang pera, ang pagbawi sa kanyang mana ay halos imposible. Hindi banggitin, wala akong ganoong uri ng pera. Magkano ang magagastos? Tanong ni Marshall. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Vera. Noon, itinayo ng aking ina ang Silva Group mula sa isang paunang 5 milyon, pinalaki ito sa $100 bilyong na kumpanya na halos kalaban ng Dunn Group. Sa kasalukuyang pagpapahalaga nito, kakailanganin ko ng humigit kumulang 5 bilyon upang ganap na mabawi ang Silva Group. Ang pag-iipon ng ganoong uri ng pera ay parang imposible para sa isang ordinaryong tulad ko. Casual na tumugon si Cotton, W's doable. Kung ikaw ay nag-liquidate sa Davidson Group na nagbabahagi at naghahanda ng Southville Ploy ni Miller Poly, Voil kiniklay gawin ang pag-ibig na iyon ng mabilis. Sinama ng tingin ni Vera si Marshall nang may pag-aalinlangan, huwag mong subukang aliwin siya na ang mga plano ng Southville ay basura ngayon. Ako. Alam mong hindi ka pa rin nakatawag kay Alice, at ang pagbili ng mga plot na iyon mula sa mga Miller ay talagang para sa kanya. Sige, tutulungan kita. Bukod kay Alice ay nahihirapan sa kanyang pamilya kamakailan lamang. Magagamit niya ang suporta. Hindi ko kailangan ng pera, at ang pagbabahagi ng Davidson Group ay walang halaga sa akin, kaya hayaan mo akong gamitin ito bilang isang pagkakataon para sa inyong dalawa na mag-reconnect. Hindi na nakipagtalo pa si Marshall. Naghihintay si Sean sa intersection sa unahan. Ibinigay ni Marshall kay Sean ang kasunduan sa shareholder ng Davidson Group, na nagsasabing, ay liquidate ang mga bahaging ito sa tanghali, at ilipat ang lahat ng mga plot ng Southville ng pamilya Miller sa pangalan ni MS Silva. Sa 10 a.m. Ang gusali ng Dunn Group ay puno ng mga tao para sa seremonya ng pagpirma ng kontrata.
Ang mga pangunahing media outlet ng Harm On-Field, kasama ang maraming mausisa na mamumuhunan, ay nagtipon lahat sa lobby ng Dawn Group. Naroon sila upang saksihan ang napakalaking pakikipagsapalaran ng Dawn Group sa Southvale District. 30 may hawak ng kapital na may pusta sa mga plot ng Southvale ay mukhang tuwang-tuwa, na parabang natutugunan nila ang kanilang tagapagligtas. Ang mabigat na pasanin na dinadala nila ay sa wakas ay maaalis na ngayon. Nakahinga sila ng maluwag na ang Dawn Group ay bumibili ng mga plot ng Southvale sa kahangahangang sukat. Ang ilang mga nanunood ay hindi maiwasang magtaka kung ang pamahalaang lungsod ay maaaring nagpaplanong mumuhunan sa muling pagpapaunlad ng mga plot ng Southvale. Kung hindi, bakit ang Dawn Group ay biglang nang-alap ng bilyon-bilyon para makuha ang mga ito? Bagamat ang Dawn Group ay bumibili ng mas mababa sa orihinal na halaga, ang mga may hawak ng plot ay walang reklamo. At least hindi sila masyadong natalo. Tuwang-tuwa silang hawak ang mga promissory notes ng Dawn Group. Parang surprise jackpot. Marami nang nagpaplanong magdiwang ngayong gabi at mag-party hanggang sa bumaba. Sa opisina ng CEO ng Universal Group, nakita ni Liam ang balita tungkol sa pagkuha ng Dawn Group ng mga plot ng Southvale at natagpuan itong kainahinala. Eric, may narinig ka bang chismis kamakailan tungkol sa muling pamumuhunan ng pamahalaang lungsod sa mga plot ng Southvale? Hindi ko pa. Noong nakaraang taon, nilinaw ng CityGovCom na nakatuon sila sa Eastvale plot, alam ng lahat sa Harmonield na. Oo naman, may mga ligaw na alingaw-ngaw na ang Southvale ay maaaring maging isang pangunahing proyekto sa pag-unlad, ngunit wala. Sa loob ng 3 taon, walang nagbanggit nito, at kamakailan lang ay pinag-uusapan din ito. Ang lahat ng may hawak ng Southvale plots ay nag-aagawan ng mga bagay na nagpapagulo sa likod ng mga eksena, umaasang magkaisa ang lahat. Upang ibenta ang mga ito. May hinala ako. Interes sa mga plot ng Southvale at pagkatapos ay itapon ang mga ito. Tulad ng alam mo, ang mga may hawak ng Southvale plots ay nakipaglaban sa loob ng maraming taon. Ang mga plots na inuupuan nila ay kasing ganda ng junk. At saka, marami sa kanila ang bumili ng mga plot gamit ang mga pautang sa bangko, na nakadagdag lamang sa kanilang pagkabalisa. Sa ngayon, maraming mga bangko ang maagang nagtatapos sa mga kontrata ng pautang, na pinipilit ang mga developer na may hawak na mga plot ng Southvale. Ibenta sila sa mababang presyo para mabayaran ang kanilang mga utang. Tumango si Liam. Spot on ang analysis mo. However, the actions of the Dawn Group today parang medyo kakaiba. Don't they? Payo ni Ian at nakuha ang Infinity. Nagpatuloy si Eric, may chismis na. Kahapon, sinundan ni Shirley ang tower mula kay Jonah, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Gayunpaman ang lahat ng mga ulat tungkol dito. Impormasyon sa online na platform ay tinanggal, ginagawa ito. Imposibleng mapatunayan ang bisa nito. Kumunot ang noo ni Liam at naglakad papunta sa floor-to-ceiling window, nakatingin sa labas. Southvale plot sa di kalayuan. Tunay na kahangahangang tao si Marshall. Kahanga-hanga kung paano niya mananatili si Shirley hanggang sa puntong makalimutan niya ang kanyang karaniwang pag-iingat at sumisid muna sa pagbili ng lahat ng kalahating na buong Southvale plot. Matapos mapag-alitan ng pamilya Miller, sumali si Marshall sa Dawn Group, at mula noon, lumipat si Shirley mula sa kanyang karaniwang maingat na diskarte sa pagiging matapang at mapagpasyang. I can't believe Shirley is acting so recklessly under Marshall influence. Ano ang nangyari sa kanyang pagiging maingat? At paano si Drake? Pareho ba siyang naligaw bilang Shirley sa mapanganib na pakikipagsapalaran na ito? Ang mga pusta para sa pamilyang Dawn ay hindi kapani-paniwalang mataas. Ang isang pagkabigo dito ay maaaring humantong sa isang sakuna na kinalabasan. Marahil ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa mga Hamilton na palawakin ang ating impluwensya sa Harm On-Field. Hindi lang natin ito papayagan. Tumakas. Sa pag-iisip nito, napangiti si Liam. Maaaring kunin ng mga Hamilton ang pagkakataong ito para ibenta ang 3 bilyong Southvale plot na hawak namin sa Dawn Group. Kung gusto ng Dawn Group na gumawa ng kawang gawa, hayaan silang pumunta sa lahat ng paraan.
Eric, kailangan mong pumunta sa Dawn Group ngayon. Tandaan, ang aming hinihinging presyo para sa 3 bilyong Southvale plots ay hindi maaaring mas mababa sa 1.5 bilyon. Kami. Sinunod ni Eric ang mga tagubili ni Liam at agad na dinala ang dokumentasyon ng mga plot ng Southvale sa gusali ng Dawn Group. Gayunpaman, pagkatapos iharap ang mga materyales kay Shirley, tinanggihan niya ang alok, kahit na ang presyo ay kasing baba na ng 1.5 bilyon. Walang pagpipilian si Eric kundi iulat ang impormasyong ito pabalik kay Liam. Dahil sa pagtanggi ni Shirley, natitiyak ni Liam na walang hilig ang pamahalaang lungsod na mamuhunan sa mga plot ng Southvale kamakailan. Kung may ganoong tendensya, hindi papalampasan ng Dawn Group ang naturang deal, kahit na may personal na hinaing si Shirley laban sa Hamiltons. Ang pagkuha ng mga plot na nagkakahalaga ng 1.5 bilyon ay magbibigay daan sa kanila na potensyal na paramihin ang kanilang puhunan ng ilan. Paulit-ulit. Kaya't pinayuhan niya si Eric sa telepono na magpatibay ng ilang dituwirang mga diskarte. Iminungkahi niyang ibenta ang mga plot sa Dawn Group sa pamamagitan ng iba pang mga channel. Ano man ang mangyari, kailangan nilang ibenta ang mga plot ng Southvale, kahit na ang ibig sabihin nito ay babaan ng kaunti ang presyo. Nagtagal si Eric sa lobby ng gusali ng Dawn Group hanggang sa namataan niya si Marshall mula sa malayo. Nang makita niya siya, lumingon siya at sinubukang tumakas sa gulat. Tinawag siya ni Marshall. Eric, bakit ka nag-aalis sa sandaling makita mo ako? Anong kalokohan ang ginawa mo sa oras na ito? Nagmamadaling lumapit si Eric, nauuto. Mr. Ortega, you must be joking. I just. Hindi kita napansin kanina. Tiningnan ni Marshall ang mga dokumento sa kamay ni Eric. Ano ba yang dala mo? Mabilis na sagot ni Eric. Ito ay papeles para sa Southvale plots. Gusto ni Mr. Liam na ibenta ko sila sa Dawn Group, ngunit hindi ito kukunin ni MS Dawn. Casual na sagot ni Marshall, understood. Kung hindi interesado ang pamilya Dawn, you can sell it to me instead. Kabanata 144 na sasali ako sa iyong nakakabaliw na plano. Nagulat si Eric na talagang gustong bilhin ni Pete Marshall ang Ceval Pax mula sa pamilya ng Familin sa kanyang personal na repositet. Palabas. Kinuha ni Marshall ang impormasyon tungkol sa mga plot ng Sour Hill mula sa mga kamay ni Erie at pinutol, bibigyan kita ng 100 milyong fan ng mga plot. Halos malaglag si sa lupa sa gulat. Mr. Ortega, milyon. Natatakot akong hindi papayag si Mr. Hamilton dito. Fine. Kung ayaw mong magbenta, edi magwala ka. Huwag kang tumambay sa lobby ng Dawn Group building. As long as I'm here, no one will lay your plots. Saglit na nag-alinlangan si Eric. Mr. Ortega, tatawagan ko si Mr. Lam at hihilingin ang kanyang opinyon. Mr. Liam, ayaw ng pamilyang Dawn na kunin ang aming mga plots sa Southvale. Ngunit may gustong bumili sa kanila ng pribado, ito ay si Mr. Ortega. Marshall. Okay, basta may pera siya, ibenta mo sa kanya. Nagulat si Liam sa impormasyong ito versus rein his composure. Pero 500 milyon lang ang inaalok niya. Imposible. Agad namang tinanggihan ni Liam ang proposal. Ang mga plot ay nagkakahalaga sa akin ng 3 bilyon, at nag-aalok lamang siya ng 500 milyon. Hindi ko kayang ibenta ang mga ito para huni. Hearing Liam's words, Marshall told Eric, please inform Liam that if he didn't sell for 500 million, he will be stuck with these plots. Habang nandito ako, walang sinuman sa Dawn Group lobby ang maglalakas loob na kunin ang mga plots mo. Kahit anong diskarte ang gawin mo, hindi kukunin ng pamilya Dawn. Gayun din, ipaalam sa kanya na ang mga presyo ng lupa sa Southvale ay tataas bukas. Ang pagsunod sa mga ito ay maaaring magbigay daan sa kanya na paramihin ang kanyang puhunan ng maraming beses. Sa kabilang dulo ng telepono, narinig ni Liam ang sinabi ni Marshall at humagalpak ng tawa. Eric, ibenta mo sa kanya sa halagang 500 milyon. Ang L5 bilyon ay wala para sa pamilya kong Hamilton. We wouldn't even bother to make that small amount of money. Ibenta mo na lang sa kanya ang mga plots na iyon sa halagang 500 million. Saglit na natigilan si Eric.
Sige, ililipat ko sila sa kanya ng 500 million. Matapos ibaba ang tawag, naramdaman ni Eric ang pagkahilo sa kanya. Hindi niya inaasahan na papayag talaga si Liam na ibenta ang mga plot kay Marshall sa halagang 500 million. Napatingin si Marshall kay Vera. Tawagan mo si Sean. Sabihin mo sa kanya na binibili mo rin ang Southvale plots ng Hamilton family. Nagmamay-ari. Ano? Natigilan si Vera sa sinabi niya. Kaya, bukod sa mga plot ng pamilya Miller, gusto mo bang bilhin ko rin ang pamilya Hamilton? Marshall, wala ka bang ibang mapagsamantalahan? Nagtaas ng kilay si Marshall. Kapag nakakash out ang Davidson shares, dapat ay mayroon kang sapat para bilhin ang lahat. Kapag mas marami kang bibili, mas marami kang kikitain. Profit, pa ako. Puro basura yang mga Southvale plots na yan. Pinandilatan ni Vera si Marshall, iminuwestra ang mga tao sa gusali ng Dawn Group. Tingnan mo sila, sobrang kinikilig pagkatapos ay offload ang mga plot na iyon. Hindi mo lang ginawa si Shirley na kumuha ng tambak na basura, pero ngayon hinihila mo na rin ako. Marshall, bababa ka bilang alamat ngayong gabi. My reputation doesn't matter. What matters is that once you buy these plots, you'll finally fulfill your wish and reclaim what's yours, sabi ni Marshall na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga tao, na nagdiriwang pa rin pagkatapos na maalis ang mga plot ng Southvale. Fine, I'll join in on your crazy plan this time. If worse comes to worse, I'll be planting crops on those tigang lupain sa Southvale. *man it. With that, kinuha ni Vera ang phone para kontakan si Sean. Sa loob ng Miller's Villa, ibinigay ni Alice ang mga kontrata sa paglilipat at mga draft ng pagbabayad kay Hannah at sa iba pang mga tiyuhin at tiyahin. Here you go. Lahat ng iyong Southvale plots ay naibenta na sa halaga. Nang makita ang mga kasunduan sa paglipat at mga draft sa kanilang mga kamay, si Hannah at ang iba pang mga tiyuhin at tiyahin ay nasa sabik. Alice, ang galing mo. Nagawa mo talagang ibenta lahat ng walang kwentang plot. Huwag kang mag-alala. Tiyak na susuportahan kita sa pagiging chairman ng Miller Group, sabi ni Hannah na may pagmamalaki. Alice, ang lolo mo ay babalik sa Harmonfield mula sa ibang bansa bukas, at sisiguraduhin naming mataas ang pagsasalita tungkol sa iyo sa harap niya. Buo ang tiwala namin sa pamumuno mo sa Miller Group. Ha ha ha. Napatingin si Alice sa mga mukha nilang nasa sabik at hindi maiwasang mapangiti ng may pagmamalaki. Basta masaya kayong lahat. Ngayon wala na tayong dapat ikabahala na ma-stock sa mga Southvale plots na yan. Napangiti si Hannah mula tenga hanggang tenga. Alice, nahanap mo ba si Shirley at nakumbinsi mo siyang kunin ang mga planong iyon? Hindi, diretsyong binili sila ni Marshall, pagmamalaki ni Alice. Natigilan ang lahat sa loob ng Miller's Villa. Binili ni Marshall agad. Bulalas ng isang tao sa karamihan. Paano magkakaroon ng ganoon kalaking pera si Marshall para mabili ang mga plots mo? Alice scoffed, paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Dapat ay nanghiram siya kay Shirley para lang magpakitang gilas sa akin. Alam ko ang iniisip niya. Pinapamuko lang niya na tinulungan niya ako. Sinisikap niya lang akong ipanalo sa pamilyang Miller na tanggapin siya. Ang ina ni Alice, si Juliet, ay nagsabi ng masama, hindi pwede. Hinding-hindi tatanggapin ng pamilyang Miller ang isang talunan tulad ni Marshall. Tumango si Hannah, Alice, huwag kang magpalinlang sa kanyang munting ar. Yung pera lahat galing sa pamilya ni Shirley, panloloko lang si Marshall. Isang kislap ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Alice. Huwag kang mag-alala, Tita Hannah. Walang paraan na magiging interesado ako sa isang magaspang na brute na tulad ni Marshall. Nakita ko na ang kanyang maliliit na pandaraya. Pinuri ni Hannah at ng iba pa, oo, napakatalino mo, Alice. Siguradong magiging katulad ka ni Daphne West o Shirley Dawn sa hinaharap. Napangiti si Juliet nang marinig ng kanyang mga kamag-anak na pinupuri ang kanyang anak. Kayong lahat ngayon. Ang pagtrato sa kanya ng masarap na pagkain ay tila hindi, Hannah, napakalaking pabor ang ginawa ni Alice para magtanong, hindi ba? Tuwang-tuwang sagot ni Hannah. Siyempre.
Ngayon, tinulungan kami ni Alice na ibenta ang mga Southvale plot na iyon. Magpipitch kami at magdiwang sa pinakamagandang hotel sa Harmonfield. Alam ko lang ang lugar isang bagong hotel na nagbukas noong nakaraang taon na tinatawag na Crystal Cove Hotel. Lahat daw ng ingredients ay nil-iPad in fresh. Doon tayo pupunta ngayong gabi. Tumawa si Julier. Sige, sasama kami sa plano mo. Tara na sa Crystal Cove Hotel para sa maayos na selebrasyon. Sa 6 p.m., Alice at ang pamilya Miller ay nagmaneho sa Crystal Cove Hotel. Kakabukas lang ng hotel noong nakaraang taon sa Harmonfield, na itinatag ng isang kilalang negosyante mula sa Borealis. Mula sa ambience at serbisyo hanggang sa lutuin, ang lahat ay ginawa gamit ang natatanging Borealis flair. Pagpasok nila sa Crystal Cove Hotel, siksikan na ang mga bisita. Karamihan sa mga kumakain ngayong gabi ay mga mamumuhunan na nagbebenta ng mga plot ng Southvale sa Dawn Group. Nag-alinlangan si Alice nang makitang masikip ito. Talagang puno dito. Paano kung saan pa tayo pupunta? Noon pa lang, narinig na nila ang ilang mga tao na pinag-uusapan si Marshall. Agad namang natuwa sina Juliet at Jeffrey. Alice, let's stay here. Ang ganda ng atmosphere. Sige. Na-curious din si Alice na marinig kung paano pinag-uusapan ng mga tao ang malaking pamumuhunan ng pamilya Don sa Southvale plots. Kaya, nakahanap ng pwesto ang mga Miller sa gitna ng restaurant at umupo. Pababa. Puno ng pananabik matapos ibenta ang kanilang mga plot, hindi maiwasan ng mga mamumuhunang iyon na matuwa sa kung ano ang kanilang. Kabanata 144 na sasali ako sa iyong nakakabaliw na plano. Nakita bilang ang mga Verdes na aksyon ng Dawn Group. Ngayon, ang Dawn Group ang naging pinakamalaking tanga, binili ang lahat ng aming lupain. Talagang sinuwerte kami. Haha, si Shirley at ang mga Dons ay talagang nagdala ng isang masamang tagapayo tulad ni Marshall, na nagbigay sa kanila ng kakilakilabot na ideya. Anong biro? Kahapon lang, akala ko tapos na si Jonah, itinulak sa bingit ng mga bangko. Who'd thought Jonas managed to sell Infinity Tower to the Dawn Group? Sayang lang nakakuha siya ng 20 billion samantalang ang cost price lang namin nakuha. Just be grateful Jonah got lucky running in Marshall, the world's biggest fool. Lucky for us. We have a share of that fortune, too. Haha. Binili talaga nila ang lahat ng Southvale plots, ito ay purong idiocy. Nang walang anumang dahilan o palatandaan, biglang idineklara ng pamilyang Don na bumibili sila ng mga plot ng Southvale. Masyadong kakaiba. Siguro sa bukas, ang mga shareholder ng Don Group ay hihingi ng paghihiwalay mula sa pamilyang Don. Nagsisimula na akong isipin na si Marshall ay isang especially iya na ipinadala ng mga kakompetensya ng Don Group para lunurin sila. Gayunpaman si Shirley Don ay talagang sinunod ang payo ni Marshall. Siguro ang Dawn Group ay nakarinig ng ilang balita sa loob. Narinig ba ninyo na maaaring mamuhunan ng pamahalaang lungsod sa Southvale? Hindi, may kaibigan ako sa tanggapan ng pamahalaang lungsod, at maraming beses nagtanong si Eve. Sabi nila walang impormasyon sa anumang redevelopment o reinvestment sa Southvale plots. Nakipag-ugnayan pa ako sa aking mga kontak sa pamahalaang panlalawigan ng Brookhaven, at tinanggihan nila ito. Ang pagpapaunlad ng Southvale ay mangangailangan ng napakalaking kapital, at ang lungsod ay lubos na nakikibahagi sa mga proyekto sa Eastvale. Nakakatawang isipin na sasakupin din nila ang Southvale. Mukhang natigil ang Dawn Group sa basura. Sa bilyon-bilyong nakataya, maaari silang gumuho sa magdamag. Nagtawanan ang mga miyembro ng pamilya Miller habang nakikinig sila sa tsismis ng karamihan. Nadala talaga ni Marshall ang Dawn Group sa isang disaster this time. Nakakatuwa. Buti na lang hindi hinayaan ng pamilya Miller na pakasalan ng baliw na ito ang Alice natin noon. We made the right decision. Alice, tama ang ginawa mo. Napangiti si Alice na may pagmamalaki. Ordinary nobody lang si Marshall. Ano kaya ang posibleng malaman niya tungkol sa mga laro ng mas mataas na klase? Sa palagay niya ay kaya niyang manipulahin ang malaking kapital gamit ang ilang murang mga stunt, anong biro.
I can't believe how someone as sharp as Shirley actually fell for Marshall tricks. Natawa si Hannah. Si Marshall ay walang iba kundi isang con artist. I heard recently that he's getting close to Vera from the Silva family. She appeared to be completely under his spell. Umiling si Alice sa panghahamak. Nakikipag-cozy lang siya kay Vera para magpadala sa akin ng mga mensahe, na naglalayong makuha muli ang aking pabor. Lately, laging binabanggit ni Vera si Marshall uulit lang ang mga bagay na gusto niyang malaman ko. Noong isang araw, inaangkin pa niya na ang Villa 1 sa Donspire Heights Estates ay kay Marshall. Ang iniisip ko pa lang ay natatawa na ako. Ang B***-starred na si Marshall na iyon ay kayang mag-imbento ng kahit anong kasinungalingan. Hindi ako makapaniwala na gumagawa pa siya ng ganitong kalokohan para lang makuha ang atensyon ko. Ang mga lalaking tulad niya ay talagang lampas sa katubusan. Hindi ko alam kung anong klaseng spell ang ginawa niya kay Shirley para payag siyang bilhin ang mga Southvale plots. Siguradong masisira ang pamilya Don dahil sa kanya. Kung ang lalaking ito ay hindi gaanong infatuated sa akin, paano maaaring ibenta ang lahat ng mga plots na hawak mo? Ang pagsasamantala kay Marshall ay nakakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan. Habang nagsasalita siya, tumingala si Alice at nakita niya sina Vera at Marshall na bumababa mula sa ikalawang palapag. Kabanata 145. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Don Group. Biglang napawi ang mapang-asar ng ngiti ni Alice sa kanyang maislan at magandang mukha. Vera, paano ka rin nandito? Malamig na sagot ni Vera. Alice, sinasamantala mo ang kabaitan ng iba nang walang pasasalamat at kinukutya sila sa likod nila. Masarap ba sa pakiramdam iyon? Natigilan sandali si Alice. Vera, you've misunderstood. I simply dislike those men who try to please me with their showy antics. Habang nagsasalita siya, tinitigan niya ng masama si Marshall. Umiling si Vera. Alice, malaki ang naitulong ni Marshall sa iyo. Paano mo nasasabi ang mga ganyan? Medyo hindi ba? Hindi patas. Napabuntong hininga si Alice. Vera, kumpara sa iyo, ang pinakamalakas na lakas ko ay ang pagiging makatwiran ko. Hindi ako maloloko sa mga maling pagpapakitang nilikha ng ilang tao. Tinulungan nga ako ni Marshall, at kinikilala ko iyon. Gayunpaman, hindi malinis ang kanyang mga motibo. Ginagawa niya ang lahat ng ito upang makaakit ng pansin, umaasa na tatanggapin ko siyang muli upang makasama siya sa pamilyang Miller bilang manugang. Marshall, ibinibigay ko pa rin sa iyo ang parehong sagot ngayon. Hinding-hindi kita tatanggapin sa pamilya Miller. Sinulyapan ni Vera si Marshall at nagbitiw sa kanyang ulo. Tumayo din si Juliet para mag-chime in. Vera, you're Alice's good friend. I heard you've been around him a lot. Kani-kanina lang. I advise you to stay away from men like Marshall. Ipahamak ka niya. Makikita mo mismo. Ang mga dons ay naging katatawanan ng Harmonfield, lahat ay dahil sa kanya. Siya ay walang iba kundi gulo at pandaraya. Hindi pinansin ni Vera si Juliet. Umiling lang siya at sinabing, Alice, nakakahiya ka. Sinulyapan ni Alice ang walang kibo na si Marshall at ngumiti. Anong nakakainis dito? Hindi ko naman siya pinilit na bilhin ang mga plots. Sarili niyang desisyon iyon. Iyan ay kung paano ang mga pamumuhunan ay gumagana, mga pakinabang at pagkalugi ay ang mga resulta ng sariling paghuhusga. Vera, ipinapayo ko sa iyo na layuan mo siya. Maaari talaga siyang magdulot ng pinsala sa iyo. Just look at Shirley. She's such a clever woman, yet she has been the laughingstock of Harmonfield after getting involved with him. Fair na, Marshall. Ayaw nang ituloy ni Vera ang usapan at hinayla si Marshall palabas ng Crystal Cove Hotel. Nang makarating na sila sa sasakyan, galit niyang sinabi, Marshall, nakita mo ba iyon? Tinulungan mo si Alice at ang pamilya niya, tinatawanan ka pa rin nila. Hindi ko alam kung para saan ang ginagawa mo. Hindi na kailangang menas. Hindi ko sila tinutulungan. I'm helping you leave your mother's belonging. Nataranta ang pagtulong sa akin. Malinaw na tinutulungan mo si Alice sa kanyang mga isyo, at ngayon sasabihin mo. Talaga bang dunk mo sa Freem ang walang muwang na damn ear?
Marshall, ginugol ko lahat ng pera ko sa mga walang kwentang plano ng pamilya ni Vine para sa iyo. At sinasabi mo pa na tinutulungan mo ako. Har Mom Air. Robust at tumunog ang telepono. Tell me Rich, ito ang secretary mula sa Dunn Group Shareholder Meeting Office. Ipinaalam ko podeg sa PM, iniimbitahan ka na dumalo sa espesyal na pagpupulong ng shareholder na ginanap sa Dunn Group Executive Meeting Hall. Mangyaring ayusin ang iyong schedule nang naaayon at dumating sa oras. Sterling, pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shirley Marshall. Kung may magpaalam sa iyo tungkol sa Dunn Comp Starter Meeting, huwag pansinin ito at huwag pumunta. Tumigil sandali si Rahon bago sumagot. Ako ang may pananagutan sa bagay na ito. Dapat akong dumalo sa Beden, may sasabihin pa si Shirley, binaba na ni Marshall ang tawag. Napasulyap siya kay Vera na nakatulala pa rin. He then said with a chuckle, "Drive me to Dunn Group." Tyver thought Ager at Marshall dim it. Iniisip ko lang kung paano katretuhin ni Alice at ng kanyang pamilya ay hindi ako mapakali. Marshall, nakakaawa ka talaga. Ikaw ay. Then can't you compliment me for once, woman? Nagkunwari si Marshall na lalabas na siya ng sasakyan. If you. Wag mo akong cake dyan. Pumara ako ng taxi. Don't you dare get out, sinama ng tingin ni Vera si Marshall saglit. For dalhin ka dyan. Sa nakakaawa ka, at mas nakakaawa ako. She cursed herself quietly. Ang Porsche ay sumulong sa unahan na parang isang palaso habang siya ay tumuntong sa pedal. 30 PM ang executive meeting hall ng Dunn Group ay. At wala pa rin si Timothy. Handa na puno ng mga shareholder, bagaman Drake. Buong gabing nagtatalo ang mga shareholder tungkol sa biglaang bilyon-bilyong dolyar na pagbili ni Shirley ng mga plot ng Southall. Para sa kanila, ang kanyang biglaan, hindi maipaliwanag na paggalaw ay tila isang kabaliwan. Ang ganitong mga tirahan ay maaaring humantong sa Dunn Group sa hindi na maibabalik na pinsala. Mag-isang nakaupo si Shirley sa front row, hiwalay sa kaguluhan sa paligid. Nanatili siyang tahimik bilang ang mga shareholder ay nagreklamo pagkatapos ng reklamo. Si Mitchell, masyadong, ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Pagsapit ng 10:40 PM, may natitira pang 20 minuto sa pagsisimula ng meeting hill, wala pa rin sina Drake at Fimoday. Ilang beses na sinapak ni Millsap ang kanyang rein sa grate, na binalot ng agarang katahimikan sa silid. Maging ang paglilinis ay para sa kawawang Earley at galit na sinabi, Shirley, ang iyong lolo at kami ay nagtayo ng Dunn Comp gamit ang aming mga mahal sa linya. Itinalaga ka namin bilang chairman, hindi ibig sabihin na maaari kang kumilos ng walang ingat nang hindi kumukonsulta sa amin. Ang iyong mga aksyon ay nagpapakita ng ganap na pagwawalang bahala sa pagsisikap na ginawa namin sa pagbuo ng Dunn Group. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ito ng may pananagutan, hahanap kami ng taong kaya. Sumigaw si Harney, na nagsasabing, Shirley, hindi mo masisisi si Mr. Klein sa pagiging mapurol. Ang ginawa mo ngayon ay talagang kabalbalan. Kilala ka namin mula pa noong bata ka, at lahat kami ay matatanda mo. Bakit hindi ka kumonsulta sa amin tungkol sa napakalaking puhunan tulad ng pagbili ng mga plot ng Southvale? Tandaan, ang iyong lolo ay nagtayo ng Dunn Group sa amin mula sa simula. Nag-ambag kami na nanunumpa ang aming mga pagsisikap ay bahagi din ng pundasyon nito. Ang Dunn Group ay pag-aari nating lahat. Dugo at isinalo mo ang buong Dunn Group para mamuhunan ng 1 bilyon sa Southvale. Ano ba talaga ang balak mo? Ngayong gabi, may utang kang paliwanag sa amin. What's there to explain? It's only a billion. Is that worth all this fuss? Nakangiting sabi ni Marshall habang naglalakad papunta sa conference hall, umupo sa tabi ni Shirley. So, ikaw si Marshall Ortega. Umalis ka. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang maupo dito? Hinamplas ni Mitchell ang kamay sa mesa, galit na itinuro si Marshall. Natahimik ang silid nang ang lahat ay nakatitig kay Marshall, puno ng galit ang kanilang mga titig. Marshall tapped his fingers rhythmically on the table, chuckling softly, ako ang pinakamalaking shareholder ng Dunn Group,
kaya syempre, may karapatan akong umupo dito. Noong una, gusto siyang sabihin ni Shirley na huwag makipagtalo sa mga matandang tanga. Ngunit bago niya magawa iyon, itinuro na ni Marshall ang kanyang daliri kay Mitchell at Barney at diretsyong nagsalita, iniisip ninyong mga matandang paa na kapag wala si Mr. Don Sr. At Mr. Don, maaari mong itapon ang iyong timbang. Ang totoo, alam ninyong lahat na inaprubahan ni Mr. Don Sr. ang pagbili ng mga plot ng Southvale. You wouldn't dare confront him, kaya ibuhos mo lahat ng galit mo kay Shirley. Nasaan ang iyong respeto sa sarili? Sa paglipas ng mga taon, pinangunahan ka ni Mr. Don Sr. Sa kasaganaan. Ganito ba ang pagganti mo sa kanya? Tinuro niya si Marshall. Alam ng lahat na ang mga plano ng Southvale ay ang buong katawan ni Mitchell ay nanginginig sa galit na walang halaga. Sa pamamagitan ng magaspang na pagtatansya, ng walang trilyon sa kapital, walang paraan na ang ekonomiya ng Southvale ay tunay na bumangon. Sa palagay mo ba ang Don Group lamang ang makakapangasiwa niyan? Noong binanggit ko ang milyon-milyon, iyon ay isang panimulang apoy sa katotohanan, ano ang pagkakaiba ng 1 bilyon lamang? Gumagawa. Hindi mo ba iniisip na ito ay isang kumpletong pagwawalang bahala para sa mga interes ng lahat ng mga shareholder ng Group? Hindi ba tayo nararapat ng paliwanag para dito? Itinuro ni Michael si Marshall, nagtatanong, Shirley, siya ba ang nagpayo sa iyo na bumili ng Southvale plots? Yes, Mr. Klein, sagot ni Shirley sabay tango. Iminungkahi ni Mr. Ortega ang ideya, at ginawa ko ang desisyon pagkatapos na talakayin ito sa aking lolo at ama. Ang aking mga aksyon ay sumunod sa mga wastong pamamaraan, na may mga lagda mula sa tatlong pinakamalaking shareholder ng Don Group na si Shirley ay nagbigay ng nilagdaang mga dokumento sa layunin ng pamumuhunan sa Southvale kay Mitchell at sa iba pa para sa pag-verify. Umasim ang ekspresyon ni Mitchell nang makita ang pirma ni Marshall sa dokumento. Gusto kong malaman kung sino talaga ang Marshall na ito at kung paano niya nahawakan ang 20% ng shares ng Don Group. Walang emosyong sabi ni Shirley. Mr. Klein, I don't think I need to offer you a detailed explanation on that matter. Personally hinati ng lolo ko at inilipat ang shares niya bilang regalo kay Mr. Ortega. That's all isa. Masasabi. Ngumisi si Barney. Joke si Marshall Ortega sa Harmonfield. Hindi ko alam kung paano siya nadala ni Mr. Don Sr. The whole of Harmonfield knows him as nothing more than a outcast who was jilted by the Miller family. I don't understand how he managed to climb to the top of Don Group and trick the Don family out of 30% of their shares. Barney, may problema ka ba sa akin? Tanong ni Drake habang papasok siya sa meeting hall kasama si Timothy. Michael, do you really lost my mind? Drake, hindi ko sinasadya yon. Mr. Don. Si Mitchell, Barney, at ang grupo ay nagmamadaling lumapit kay Drake at sinabing, Drake, susundin namin ang pakay mo. Lumingon sa kanya si Drake, na nakaupo sa tabi ni Marshall. I'm sorry, Mr. Ortega, para sa anumang awkwardness na naranasan mo. Mahinahong ngumiti si Marshall at tumugon, it's to be expected. Yung mga kulang sa insight, madalas na nagagawa. Agad na naunawaan ni na Mitchell at Barney na pinag-uusapan sila ni Marshall, at isang alon ng pagkadismaya ang bumangon sa kanila. Gayunpaman, kasama si Drake, walang nang ahas na harapin siya. Nilibot ni Drake ang paligid ng meeting hall, pinagmasdan ng mga shareholder at ilang executive ng Don Group. Nang makita niya si Howard sa audience, itinuro niya ito at sinabing, Howard, bakit ka pumunta sa likod? Ang aming mga likod upang udyukan ng mga shareholder ng Don Group na Agad na natarante si Howard, hindi niya maisip ang gulo at na-redirect ang lahat ng galit ng mga shareholder. Ang aming mga likuran upang udyukan ng mga shareholder ng Don Group na tutulan ang pamumuhunan sa mga plot ng Southvale. Agad na natarante si Howard, hindi maintindihan kung paano nalaman ni Drake na siya ang nag-uudyok ng gulo at nagre-redirect sa lahat ng galit ng mga shareholder kay Marshall.